Ang topic po natin ngayon ay kung magkano daw ang top 10 pickup trucks dito sa Pilipinas. At yan po ay request ni Ernest Calan III, Choi Adventure, Edwin Pasukin at Ruel Estrada. So sa pang number 10 natin, ito po ang pinakamahal, ang Ram 1500. Ang Ram 1500 po ay nag-originate sa Amerika. Noong 1981 po ito inintroduce. Gawa po ito ng Dodge. Tapos ang first gen po nito ay napaka-rugged ng itsura. Dahil ang focus po ng design nito noon ay pang off-road, pang trabaho at saka pang recreational use. 1994 po inalabas ang second gen nito na nag-improve ang aerodynamics. Tapos dito na rin po ito sinimulang tawaging the big rig look. 2019 naman po ay naglabas sila na ang makina naman ay yung Eco Diesel engine para daw maipakita nila yung commitment nila sa fuel efficiency, kasi ito po yung mga panahon na ang mga buyers ay unti-unti nang naghahanap ng mga sasakyan na mas earth friendly. Over the years ay nag-evolve po ang Ram 1500 at syempre sumabay po sila sa mga latest technology. Kaya meron na rin po itong adaptive cruise control, lane keeping assist at intuitive infotainment system. Although ang claim nila sila daw ay eco-friendly, kaya lang ang presyo naman nila ay hindi budget-friendly. Dahil ang presyo po nito ay nagsisimula sa 4.8 million hanggang 8.8 million pesos. Grabe, presyo na po yun ng isang magarang bahay. Ang next po sa listahan natin ay ang Mazda BT50. 2006 naman po nung unang inilabas itong Mazda BT50. Na noon ay joint project ito ng Mazda at saka ng Ford. Parehas po sila ng platform ng Ford Ranger. Naging mabenta po ito sa Australia at saka sa mga bansa sa Southeast Asia. 2011 po ay inilabas ang second gen nila na mas modern ang design tapos mas enhanced na ang mga features. 2020 naman ang most recent generation nito na mas aggressive ang stance. Kung noon po ay sa Ford sila nakipag-collaborate, ngayon naman po ang collaboration nila ay sa Isuzu. Dahil ang platform po ng BT50 ay kaparehas ng sa Isuzu D-Max. Ang partnership po nila ay pinagsamang engineering ng Isuzu at saka design ng Mazda. Ang presyo naman po nito ay nag-start sa 1.3 million hanggang sa 1.8 million. Ang next po sa listahan natin ay ang Foton Tanlan V7 and V9. Ang Foton Motors po ay isang Chinese automotive manufacturer na kilala at na-establish na dito sa Pilipinas. Meron po silang assembly plant na located sa Pampanga. At ang isa po sa mga ino-offer nila ay ito ngang mga pick-up na Foton Tanlan V7 at saka V9. 2014 po nung i-introduce ng Foton itong V7. Ito po ang nagmarka sa pagpasok nila sa pickup market dito sa Pilipinas. Yung design nito ay sumasabay naman doon sa mga counterpart nilang Japanese or American brands. Modern ng aesthetics with practical features na good for business or personal use. Tapos 2018 naman po ay inintroduce nila itong Foton Tanlan V9 na ang tawag nila dito ay lifestyle pickup. Ang tinatarget naman nilang buyers dito ay yung naghahanap ng mas komportable, mas high-tech na pickup. Ang presyo naman po ng Foton Tanlan V7 at V9 ay from 1.7 million to 1.9 million pesos. Ang next po sa listahan natin ay galing din sa bansang China. At yan po ay ang JMC Grand Avenue. Ang ibig sabihin nga po pala ng JMC ay Jiangling Motors Corporation. Ang Grand Avenue po ay isang mid-range pickup na ang aim ay makapagbigay ng affordable na pickup trucks na good for work tapos good for leisure din. Kapansin-pansin po na ang JMC Grand Avenue ay kahawig ng Ford F-150. Yan ay dahil po sa magka-partner sila ng Ford. Tapos, ang ginagamit po ng Grand Avenue na platform ay sa Ford Ranger. Mabenta po itong JMC Grand Avenue sa China at ngayon naman ay unti-unti nang nakikilala dito sa Pilipinas. Ang presyo naman po nito ay from 1.2 to 1.8 million pesos. Ang next po sa listahan natin ay ang Maxus T60.
Ang origin po ng Maxus na brand ay sa United Kingdom, pero ang gumawa po ng Maxus T60 ay ang SAIC Motors ng China. Ito po ay isang mid-size pickup truck na inintroduce noong November ng 2016. Yan ay dahil sa gusto nilang makisali sa pagpo-provide sa ever-growing demand para sa mga pickup trucks. Dinesign po nila itong T60 in such a way na hindi ito pahuhuli doon sa mga leading brands like Toyota or Ford. Tapos, equip po ito ng mga practical features. Naging mabenta po ito sa Australia, sa Middle East, at iba pang parts ng Asia. Including po sa mga options ng Maxus T60 ay yung may makina na 2.0 turbocharged diesel engine na balanse po ang power at saka fuel efficiency. Medyo mas mura po ito kasi ang presyo nila ay nag-start sa 998,000 hanggang sa 1.3 million. So bago po natin ituloy itong listahan natin ng mga pickup trucks dito sa Pilipinas, pasasalamatan ko lang po ang MR3M Apparel na matagal na po nating sponsor. Sila po nagpo-provide itong mga t-shirts na sinusuot ko sa mga vlogs natin, katulad po ng suot ko ngayon. Yung mga gusto po na magkaroon din ng ganitong t-shirts ay punta lang po kayo ng Shopee, tapos i-type nyo sa search bar MR3M Apparel. Marami po kayong pagpipilian designs doon. Iba-iba rin ang kulay at saka sizes. Tapos may libre po yung sticker sa bawat order nyo. So, ang next po sa listahan natin ay ang Mitsubishi Triton. Itong Mitsubishi Triton ay kilala rin po sa pangalang L200. Pero ang original na pangalan po nito ay Mitsubishi Forte. 1978 pa po ang Mitsubishi Triton. Doon po sa Japan ay instant hit po ito sa mga Hapon. Yung mga sumunod po nilang modelo ay naging available na rin internationally, kasama na dito sa Pilipinas. Ang Triton po or ang L200 ay ilang beses na pong nag-evolve ang design at ilang beses na pong na-update ang mga features nito para hindi mapag-iwanan ng panahon. Especially noong 2014 kung saan mas naging aggressive ang itsura nito at naging mas fuel efficient na rin. Lalo naman ngayon 2024 kasi yung itsura nito ngayon ay mas macho, mas sharper yung mga linya, mas gwapo na ngayon yung front grille at mga LED headlights nito. Na hindi lang nag-improve dun sa itsura, nag-improve din po pati yung aerodynamics niya. Available din po ang Triton na naka-turbocharged diesel engine na ipinagmamalaki nilang malakas ang torque para daw sa mga malulupit na akyatan at saka hilahan. Ang presyo naman po ng Mitsubishi Triton ay from 1.1 million to 1.9 million pesos. Ang next po sa listahan natin ay ang Isuzu D-Max. Ito po ay isa sa mga pinakapaboritong pickup trucks ng mga Pilipino. Marami po kasing Pinoy ang fans talaga ng Isuzu. Alam ko yan kasi every time na magbablog ako ng tungkol sa Isuzu ay marami po talagang nag-review. Hindi naman po nakakapagtaka yun kasi ang Isuzu ay kilala po yan sa pagiging malakas, matibay at reliable. 2002 po nung unang inilabas ang Isuzu D-Max na agad naman po tinangkilik ng mga Pilipino dahil sa modern design and enhanced capabilities nito. 2012 po nung ilabas nila ang second gen ng D-Max, 2019 naman po ang third gen na inelevate lalo ang design at pinartneran pa ng cutting edge technology, increased comfort at advanced safety systems. Ang Isuzu D-Max ay available po sa presyong 938,000, yung pinakamura, at ang pinakamahal naman po ay 1.9 million pesos. Ang next naman po ay ang Nissan Navara. 1986 po noong unang nagkaroon ng Nissan Navara. Pero ang target po ng Nissan noon ay ang North America. Dahil sa very practical po ito at saka very reliable ay naging mabenta naman po ito doon. Ang second gen po nito ay inilabas naman noong 1990. Pagdating naman po ng 2005 ay nag-release sila ng D40 model. Nakakapansin-pansin na mas malaki ang frame. Para daw po yan sa enhanced towing capacity. Ang 2024 Nissan Navara naman ay nagpapakita ng commitment ng Nissan pagdating sa innovation ng pickup segment. Ito na po ang may pinaka-aggressive na stance sa lahat ng naging Nissan Navara.
Napaka-brusko po ng itsura nito. Tapos pinartneran nila yan ng 2.5 diesel engine na kayang magbigay ng 187 horsepower and 450 Newton meters of torque. At syempre dahil Nissan yan ay equipped yan ng modern technology. Katulad ng infotainment na may large touchscreen interface, smartphone integration at enhanced navigation capabilities. Meron na rin po ito ng mga safety features tulad ng driver assistance system, adaptive cruise control, lane departure warning at saka emergency braking. Ang Nissan Navara naman po ay available sa presyong nagsisimula sa 1.1 million hanggang 1.8 million pesos. Ang second place po sa mga pinaka-popular na pickup trucks dito sa Pilipinas ay none other than Toyota Hilux. 1968 pa po ay mayroon na pong Hilux, pero ang unang design nito ay compact pickup truck lang na tinatawag sa Japan na N10. Ang makina po ng unang Hilux ay sakto lang 1.5 petrol engine. Pagdating po ng 1970 ay mas lumaki ang Hilux, tapos mas lumaki din po ang makina nito. Pagdating naman po ng 1988 ay inilabas nila ang 5th generation ng Hilux. Ito na po ang naging turning point ng Hilux kasi kitang-kita na dito na mas naging modern ito noong mga panahon na iyon. Pagdating naman po ng 2015 ay inilabas ang 8th generation Toyota Hilux na mas aggressive ang itsura kaysa doon sa mga naunang model. Tapos ngayon naman pong 2024 Hilux ay napakalaki na ng improvement. Very muscular na ang itsura nito. Tapos hindi rin po yan pauhuli pagdating sa makina kasi ang nakasalpak po dyan ay 2.8 liter turbocharged diesel engine na kayang magbigay ng 201 horsepower at 500 Newton meters of torque. Ang 2024 Hilux po ay equipped ng touchscreen infotainment na may smartphone connectivity at enhanced navigation capabilities. Mas tahimik din po ang ride dito dahil sa improved insulation. Tapos very spacious ang loob. Meron din po itong adaptive cruise control, lane departure alert at saka very comprehensive na airbag system. Ang presyo ng Hilux ay nagsisimula po sa budget-friendly na 885,000 yung pinakamura. Tapos yung top of the line naman nila ay umaabot ng 2.1 million. Ang last po sa listahan natin at ang number 1 na pickup truck dito sa Pilipinas, ito po ay ang Ford Ranger. Pagdating po sa pickup truck, ang Ford po ang pinakamaraming naibenta worldwide, lalo na yung F-Series nila. Pero dito sa Pilipinas ay mas mabenta yung Ford Ranger. 1983 po noong unang i-introduce ang Ford Ranger sa Amerika as a compact pickup truck na ipinalit nila noon sa Ford Courier. Ang platform po ng unang Ford Ranger ay hinango sa Ford Bronco. 1998 po nung ilabas ang second gen nito na lalong nag-solidify sa reputation ng Ford pagdating sa pickup trucks. Pero ito po ay na-discontinued sa North America noong year 2011. Yan ay dahil nag-focus po ang Ford sa mga mas malalaking pickup trucks nila o yung mga F-Series. Pero di naman po nagtagal ay gumaganda uli yung market para sa mga mid-size pickup trucks. Kaya pagdating po ng 2019 ay ni-reintroduce ang Ford Ranger. At mula naman po noon ay naging very successful ito. Yan ay dahil sa updated looks at saka mga technological features. At ngayon po yung 2024 na Ford Ranger, para sa akin ito po ay ang pinaka-wapong pickup truck dito sa Pilipinas. Yung geometrical lines niya mula umpisa hanggang dulo ay nagpapakita ng ruggedness ng isang tunay na pickup truck. Pwede po kayong mamili sa 2.3 turbocharged 4-cylinder engine or 2.7 liter V6 turbocharged engine. Kumpleto po ang Ford Ranger sa latest technology. May malaking infotainment system na touchscreen na improved ang connectivity options. Pagdating naman po sa safety features, meron po itong advanced driver assistance technology tulad ng adaptive cruise control, lane keeping assist, at automatic emergency braking. Ang presyo naman po ng Ford Ranger ay naglalaro mula sa pinakamababang 1.7 million hanggang sa pinakamahal na 2.3 million pesos.
So guys, I hope na na-enjoy nyo itong kwentuhan natin. Kung meron po kayong mga gustong idagdag ay i-comment nyo lang po sa comment section natin. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!